Alright. Happy Sunday mga kaibigan. It's me, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. So, usapang laptop na naman tayo ngayon mga kaibigan, no? Bakit mas marami sa mga clients sa panahon ngayon ang mas ginugustong bumili ng second hand na good quality na laptop mga kaibigan? Well, if we are talking about practicality kasi, I think yung pag-purchase natin ng laptop, nakadepende yan sa pangangailangan natin. Nakadepende rin yan sa mindset at sa paniniwala natin. Bakit natin nasabi yan? Malalaman nyo yan sa video ito. Sa mga gusto ng brand nyo, malamang sa malamang ito ay mga office workers, no? Ito yung ginagamit nila sa pangtrabaho, or di kaya naman isang estudyante na first year college, kumbaga. Mas gugustuhin ng mga yan, even their parents, na bumili ng brand new na laptop kasi gusto nila ng pangmatagalan. Well, pangmatagalan, that doesn't mean na we are referring to a brand new laptop. Maski may nabili tayong second hand laptop, as long as okay yung quality ng laptop, branded yung laptop, magtatagal at magtatagal pa rin yan. Nakadepende yan sa sitwasyon, no? Pero bakit mas marami? And gusto ko lang ibahagi sa video ito kung bakit most of our clients here in our shop, ang karaniwang tinatanong nila, 95% mga kaibigan, tinatanong nila second hand laptop. Ang mga nagtatrabahong to, may kanya-kanyang mga business. Alright? Meron na sila, merong mga office, private offices, may mga printing businesses, sound system, ano pa ba, any other private business na nangangailangan ng mga laptop or ng mga computers. Printing business, ang karaniwang hinahanap ng mga yan, second hand laptop. Bakit? Business minded na sila eh, di ba? Parang mag-i-invest sila sa isang mas mura na kayang ibalik, no? Time is 2, time is 3. For example, yung isang sound system operator, bibili yan ng laptop na worth 4,000, 5,000. Sa isang tugtugan pa lang nila, mapapalabas na nila yung pinambili sa laptop na yon, second hand. They do not invest much on brand new laptops kasi nga sa ganong setup nila, mayroong times na umuulan, baka mas mabilis daw masira. Depende yan sa purpose natin. Sa mga printing shop mga kaibigan, mas gusto rin nila ng mga second hand na mga laptop. After all, yun din, same mindset, no? Ganun talaga ang nadadala kapag nabago na yung mindset natin kapag business minded na tayo eh. Hindi naman sa nangangahulugan na kailangan nating tipirin yung ating business, di ba? Pero yun, we are talking about practicality and taking risk at the same time, di ba? Bibili yung mga printing shop dito ng second hand na laptop, so par wala namang reklamo within a year, 2 years, 3 years. And pag tinatanong ko sila, nabawi na. Nabawi na yan. Gamit na gamit eh, di ba? Kesa naman sa brand new, parang sa ganun kasi, especially sa mga kapwa natin nagsisimula sa business, medyo mag-aalangan ka talagang mag-invest ng super mahal, especially kung kapos ka. So nakadepende yun ha. Sa mga may kaya, talaga mag-i-invest sila sa mga brand new laptops, no? Sa mga high-end laptops. Pero sa mga kapwa natin nagsisimula na nakikipagsapalaran lang with a practical mindset and with may kasamang risk, talagang ilalaban natin yan mga kaibigan. So mas practical na yon yung pagbili nila ng second-hand laptop na goods. After all, kung sa atin naman dadaan yan bilang mga technician, chine-check natin kung ano ba yung mga sira or whatsoever ng isang laptop. Hindi yung basta bili, hindi yung basta benta yung ginagawa natin dito. So, I just find it na para sa akin, kung mag-salesman ako, mas gugustuhin ko mag-invest sa mga second hand. Kasi karaniwan, yun ang hinahanap ng mga clients natin dito. Yun ang main reason nila no? Mahirap mag-invest sa brand new na laptop kasi nga baka mamaya mabilis masira, lugi. Sa second hand na laptop, kapag masira yan, maiintindihan mo agad, no? Hindi mo masyadong didibdibin kasi alam mong second hand lang yan. Ang dapat maganda doon is
kahit na second hand yung kapag nasira yung second hand na binili mong laptop, make sure lang nang nabawi mo na yung pinampuhunan mo doon, yung pinambili mo doon. Mindset ba? Thank you for watching.